Diyos ay magliligtas. Can we say amen? Amen. Yan support niyang ISG. At bigyan tayo ng Panginoon ang mas magandang panahon at pagkakataon, maraming kaluluwa ang dalahin doon. Amen. Alas 4, mamaya kung mayroong sasama, okay, hindi tayo magkakapi doon. Hindi tayo ay magbabahagi ng salita ng Diyos. Sino pong handa na? Amen. Amen. Kung daw nagkakamali sa Biyernes na, yung Biyernes Santo, can you say amen? Pero ikaw ay ginawang santo ni Kristo. Amen. Hindi po yung Biyernes ang ginawang holy, kundi lahat ng taong nabubuhay na nagkasala. Kung lalapit tayo kay Kristo, tayo ay pinabanal ng Diyos. Amen. Ako may magbabahagi sa salitang Biyernes Santo. Hindi ko gustong palungkutin ka na maging Biyernes Santo ang mukha mo. Kundi maging Good Friday. Ngiti naman tayo. Sabihin mo sa iyong kanan, maging masaya ka. Sa iyong kaliwa, sabihin mo naman, dahil kay Kristo. Ayan ha, sapagkat si Kristo ang tumubos sa atin, bakit tayo nabubuhay? Dahil sa Kanya. At ang paglilinis niya, ginawa niya na niya, 2,000 taon na ang nakakaraan, hindi po pagkatapos tayo mamatay, ay dadalhin tayo sa isang lugar na pag-iisipan pa kung saan ang ating eternal destiny, kung pupunta tayo ng heaven or God's kingdom, o tayo pupunta sa eternal damnation doon sa hell. Ngayon pa lamang po, we make our decision kasama natin si Jesus. Sapagkat ang Diyos ang banal, it is not only the day, but it is God in the name of Jesus that is holy, He is good, dakila ang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Unang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 7. Alisin ninyo ang lumang pampalsa upang kayo maging bagong masa. Tingnan nyo ito, bago pa lamang ko ituloy at tapusin, hinihingi na ng Diyos maging tayong born again. Not in words, but in experience, in lifestyle, new being, maging tayong bagong nilalang. Sabihin natin, bagong nilalang. Pagkasabi dito, ulitin ko, alisin ninyo ang lumang pampalsa upang kayo maging bagong masa, kung paano kayo ngayon walang pampalsa, sapagkat si Kristo ang kordero ng ating Paskwa na naialay na. Itong natin ating mga ulo. Higit natin ating mga mata, Panginoon, tulungan mo kami na laging alisin ang lumang pagkatao sa araw-araw, sapagkat sa iyo kami nananalig, sa iyo kami ay laging bago. Salamat po sa walang hanggang pag-ibig mo, Panginoon, na sa amin ay nagpapanatili upang magpasakop sa iyo. Salamat sa iyong banal na dugo na sa amin ay nananalaytay. Panginoon, hindi na ang lumang pagkatao at lumang dugo ang nananalaytay sa amin, kundi ang bagong dugo mula sa iyo, Panginoon. Salamat po, binukod mo kami sa sanlibutan, buot sa iyong kamatayan sa krus. Patuloy mo kaming ibukod, aking inihingi ang lahat ng nasa iyong harapan, patuloy mahiwalay sa gawain ng mundo, Panginoon, kundi kami lumakad patuloy sa iyong kalooban, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan muli natin ang Panginoon. May nakapagsabi, Good Friday is a mirror held up by Jesus so that we can see ourselves in all our stark reality. And then it turns us to the cross and to His eyes and hear these words, Father, forgive them, for they know not what they do. At iyon tayo. Amen? Ang Biyernes Santo o Good Friday, mga kapatid sa Panginoon, ay isang salaming binigay ni Jesus, kanyang hawak sa kanyang kamay upang makita ang katotohanan sa ating buhay. Anong katotohanan nyo? Tayo ay nagkamali at kulang tayo kung wala si Kristo. Hindi natin kayang mabuhay patungo sa walang hanggang buhay kung hindi dahil sa ginawa ng Diyos sa ating buhay. Can we say amen? Amen. At ito ang nais ng ating Panginoon sa atin. Tumalikod tayo sa ating kasalanan upang mapaharap tayo sa Kanya. Makita natin ang mata ng Diyos. Makita natin si Jesus sa krus. Hindi isuot sa liig, kundi ang puso mo na kay Jesus. Sapagkat yan ang nais ng Panginoon. Maalala mo palagi, Father, forgive them, for they know not what they do. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Alam ni Jesus, hindi mo kaya kapag wala ka. Wala siya. Alam ni Jesus, gumagawa ka
minsan. Pero tayo mga kapatid, gusto pa rin nating paniwalaan ang ating sariling magagawa. What we can do. Sa halip na sabihin natin, Panginoon, ano na po ang aking gagawin ngayon pagkatapos mong namatay ka para sa akin? Kagaya ni Pablo, what shall I do, Lord? Nung nakilala niya ang daan na dati inuusig niya ang mga taga-daan. At ito'y sina Pedro at ang daan ito'y si Jesus. Ayaw niyang maniwala, pero nung namit niya si Jesus, Panginoon, ano po ang aking gagawin? Yan ang dapat natin isipin. Hindi yung pagdating ng Biyernes Santo ka rin. Nakikipiesta ka sa sanlibutan, liligo ka lang kapag Biyernes Santo, maligo ka araw-araw. Amen. Hindi yung pag Biyernes Santo ka lamang maliligo, mag-outing ka na. Tapos sa susunod, 1,000 kang di naliligo. Wala naman yan dito. Amen. Pwede mong ilabas yung pamilya mo kahit hindi isang beses ang taon lang. Sabi ko nga ito sa ibang magpapabautismo. May sinabihan na ako kagabi, next baptism natin, June 8, doon ulit tayo sa Villa Gloria. Magkano ang entrance doon? 150. Pupunta ulit tayo doon, magbabautismo tayo. Pwede ba yan mga kapatid? Hindi para maligo lang. Ang sakit sa mata, ang taas ng chlorine. Hindi para maging malinis tayo, budhi natin, hindi yung libag iiwanan natin doon sa swimming pool. Hindi yung budhi natin, aalis tayo, alam natin ang ating buhay, nilinis ng banal na dugo ni Jesus. Amen. We are purged, amen, by the blood of Christ. Inalis tayo sa maruming pamumuhay. Kaya na gusto kong unang pangaral, mga kapatid sa ating Panginoon, purge out the old leaven. Alisin ninyo ang lumang pagkatao. Nandun na sa ating teksto, alisin ninyo ang lumang levadura. Kaya kung nasa iyo pa rin ang lumang pagkatao, hindi ka pa rin nagbabago, mga kapatid sa Panginoon, magugulat ka pagdating ng araw, Panginoon, di ba ako'y sumusimba sa Father's house? Sasabihin ng Panginoon, oo, pero hindi ka naman nakikinig. Sapagkat hindi lahat ng nakikinig ay gumagawa sa kalooban ng Diyos. Merong lumalabas sa kaliwa at pagkatapos babalik sa lumang pagkatao. That's why Jesus Christ made us holy, not the Friday. Amen. Hindi yung araw ang ginawa niyang good, kundi ikaw para maging good sa mata ng Diyos. Ang gagawin mo na ay yung kalooban ng Diyos, hindi yung luma mong ginagawa para makita na ang bago mong lakad, hindi dun sa dati mong pinupuntahan. Gusto kang alisin ng Diyos sa lumang kinalalagyan. Wala yung lugar na purgatory. Baka naniniwala ka pa rin dyan. Sapagkat ang purgatory is a place or state of suffering inhabited by the soul of sinners who are expiating their sins before going to heaven. Doon sa lugar na yun, pagkatapos kang mamatay, doon ka pa lamang lilinisin. Ang lahat ng ginawa mong kasalanan ay pagdudusahan mo doon, saka ka pupunta ng heaven kung pwede ka, o kung hindi, ay pupunta ka ng hell. Inalis mo ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ginawa mong marumi ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Nabago niya, siya mamatay doon, mga kapatid, 1,000 taon ayon sa mga pag-aaral. Amen. Halos 3,000 taon, mga kapatid sa ating Panginoon. Bago ipanganak si Jesus, ipinakita na ng Panginoon ang pag-aalis na gagawin niya sa atin sa gawaing makamundo. Inuna niya ang mga Israelita. Na kung wala si Jesus, mga kapatid, ang larawan ng dugo, ikaw pa rin yan. Lahat ng ginagawa mong mabuti ngayon ay masama at maruming basahan sa harap ng Diyos. There's no righteousness of Christ, only goodness of man. Sapagkat yan ang tinuturo ng reliyon, gumawa ka ng mabuti to go to heaven. Pero sabi ni Jesus, hindi nyo kaya, ako ang gagawa. That's the meaning of Christianity. Alam natin yan. Ang Diyos ay bumaba upang tayo abutin. At yun ay pinakita noon pa. 1,000 taon na, Exodus chapter 12 verse 1. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises. Moises, at kaya ron sa lupain ng Ehipto na sinasabi, ang buwang ito ay magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan.
Siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo, salitain ninyo sa buong kapisanan, amen, ng Israel. Buong kapisanan ng Israel, na inyong sabihin sa ikasampung taon, o sa ikasampung araw ng buwang ito ay magsisikuha sila sa ganang kanila, bawat lalaki ng isang kordero ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang. Isang kordero sa bawat sambahayan. Amen? Isang kordero, one lamb, walang kapintasan, isang taon. Yan ang iyong ihahain sa iyong sambahayan. Kaya si Jesus sapat na sa iyong pamilya. Amen. Sapat na si Jesus para sa iyong pamilya. Ang inyong korderong pipiliin ay yaong walang kapintasan, isang lalaki na isahing taon inyong kukunin sa mga tupa o sa mga kambing. 6, at inyong aalagaan hanggang sa 14 na araw ng buwang ito, at papatayin ang buong kapulungan ng kapisanan ng Israel sa paglubog ng araw. Kukuha sila ng dugo niya at ilalagay sa 2 haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan, sa mga bahay, sa kanilang kakainan. Pansinin nyo bawat tahanan may kanya-kanyang hain ng tupa. Kung babalik pa tayo doon, mahirap. Ulitin ko, wala naman tayong pusa. Paano pa yung tupa? Papatayin natin isang pamilya. Magkano isang kambing? Amen. Pag bibili ka sa Padre Garcia, merong 20,000. Amen. Minsan pag nagbibigay na tayo, 20 lang. Kaysa natin ipupumunin yung 20,000. Salamat sa Diyos, namatay si Jesus para sa atin. Amen. Kahit na pipiso yung ang laman ng ating bulsa, amen, maililigtas tayo ni Jesus. Amen. Sapagkat ang Diyos ay nagliligtas sa mayaman, nagliligtas siya sa dukha, nagliligtas sa mahina, nagliligtas din siya ng malakas. Palampakan natin ang Panginoon. Sapagkat, amen, 12, talon tayo, sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing yaon, at aking lilipunin ang lahat ng panganay sa lupain ng Ehipto. Pansinin nyo to Pinagpatay sila, kakain sila, tapos dadaan ng Panginoon sa gabi, di mo akalain, sa gabi dadaan ng Panginoon, kagaya sa mga Israelita, aking lilipulin, amen, ang lahat ng panganay sa lupain ng Ehipto. Kasi nandoon ang mga Israelita. Doon sila nakatira, mga kapatid, sa ating Panginoon, sa Goshen. Amen, hindi naman sa Ramses. Nandoon ang hari. Maging tao at maging hayop, at gagawa ko ng katulan laban sa lahat ng mga Diyos. Sa Ehipto, ako ang Panginoon. At ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan, at pagka aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo, at walang salot na sa inyo, napapatay sa inyo, pagkakita ko sa lupaing Ehipto. Kahit nandito tayo sa mundong ito, mga kapatid, umulit man ang COVID, basta nasa puso mo si Kristo, nagsisi ka na ng kasalanan, datnang ka man ng anghel na mamumusa, inutusan ng Diyos, hindi para ikidalahin sa impyerno, dadalahin ka ng Diyos sa kanyang piling. Palampakan natin ang Panginoon. Hindi para, patay ka na. Patay ka na. Tumo mo na sa purgatory. Lilitisin ko muna. Titingnan ko muna kung gaano kalaki ang iyong kasalanan. Walang kabuluhan ang dugo ni Jesus kapag nangyari. Samantalang ang dugo ni Jesus ay larawan ng korderong pinatay noon, na sabi dito sa ating teksto. Amen. Sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na 2,000 years ago na, mga kapatid. Nasa mga tuwid bagay si Kristo Jesus. Palampakan muli natin ang Panginoon. Kaya tapos na yung purgatory na alam natin. The quality of cleansing or purifying is not purgatory. It is the blood of Christ that cleanses us from our own self. Can we say amen? Amen. Yung relihiyon naniniwala pa rin sa kanilang meaning about purgatory in adjective word, araic, having the quality of cleansing or purifying. Pero sa ating salitang binasa, the blood of Christ is enough to forgive your sin. Amen. Ang dugo ni Jesus ay sapat na para ikaw ay patawarin,
hugasan, ikaw ay pagalingin, ayusin ang iyong buhay, lumitaw kang bago sa harap ng Diyos. Kaya ang sabi sa atin, alisin ninyo ang lumang pagkatao. Time na ito para magsisi. Ngayon po, ang sanlibutan magse-celebrate ng mahal na araw. Tayo magse-celebrate natin ng mahal na Diyos. Mag-meditate po tayo. Amen. Habang kami nagkakamping ang mga kabataan, ang inyong tahanan magpasakay ng salita ng Diyos. I challenge you, kahit man lamang 1 hanggang 5 chapter ay matapos nyo sa buong isang linggo ito. Hindi yung gaya pa rin ng dati tayo na hindi tayo excited na magbasa ng salita ng Diyos na alam natin ito ay si Jesus. Amen. Hindi po yung pinitensya, kundi pagkain ng ating kaluluwa. Baka mabalitaan ko sa linggo, o Brad, bakit meron kang dyan, gas-gas, may haplit ka dyan. Pastor, pinalo-palo ko. Anong pinalo? Intensya. Kailangan. Tinapos na ni Jesus. Yung katigasan ng ulo mo, tinanggap na niya sa kanyang katawan para lamang hugasan ka. Ngayon ay panahon na para sumunod ka. Can we say amen? Bakit? Sapagkat sa ating pananampalataya, bago na tayo, kailangan bago na ang makita. Kaya sa pangalawa, old lamp would be destroyed. Kapag hindi ka pa bagong sisidlan, masasaktan ka sa maririnig mong salita. Sapagkat ang salita ay buhay at Espiritu Santo. Amen. Sa 6:63 ng buwan. Kaya kailangan ikaw ay bago ng lalagyan. Kapag lalagyan ka ng Diyos ng galak ng salita ng Panginoon, ipapasok sa iyong bagong galak, hindi mo ito matatanggap. Sayang ang maririnig mo, sakit. Sa halip na ikay maging masaya. Amen? Dinala ni Jesus ang iyong kasalanan sa krus. Dapat ikaw ang parurusahan dahil nagkasala ka. Narinig mo? Ako ba ang sinisi nyo? Nagkasala ako. Hindi ko naman kasalanan mamatay si Jesus sa krus. Gumagawa naman ako ng mabuti. Sinusunod ko naman ang aking magulang. Nangungubo naman ako. Gumagalang naman ako sa kapwa-tao. But it doesn't enough. Amen. Hindi enough na igalang mong iba at ayaw mong masaktan ang kalooban nila para mapunta ka ng langit. Kailangan tayong maging matuwid. Can we say amen? Ang sabi niya ay maging bagong limpak. Bagong sisiglan ito mga kapatid, sapagkat ang ilalagay sa atin, amen, ay bagong galak, hindi kagalakan ng sanlibutan, sabi ni Jesus, kundi ang aking kagalakan. Hindi ka magsasawa. Sabi sa atin ng ating kapatid na isko, hindi moreno, kundi bagutot. Sabi ng pastor, amen. Bukas, sabi ko kay Jerson, agahan na niya sundo sa akin. 8:00 na ng umaga dahil ayaw kong gabi lang ako sinusundo. Ayaw kong pupunta ako ng church, walang nangyayari sa akin. Amen. Dapat mas mahaba ang oras ko sa gawain ng Diyos. Amen. Gusto kong magpagamit. Amen. Alam niyo, nahuli pa nga siya sa bautismo. Tumating sila, late na, hindi nagsabi nagpapabautismo pala. Kaya lang tapos na kami noon, mga kapatid sa ating Panginoon. Pero biyaya ng Diyos nakikita sa Kanya ang Kanyang pagsisisi ng kasalanan. Amen. Sapagkat siya'y natututong sumampalataya. Sabi ko kanya, meron ka bang pantalon? Meron po, pastor. Bukas, magpapantalo na ako. Iba na ang suot ko. Praise God. Tapos nakita ko sila, naghuhubaran sila ni Brother Jerison. Akin na. Hinuhubad niya yung kanyang higaw. Wala na siyang higaw ngayon. Ay, ginojoke ko pa naman siya. Sabi ko, bro, parang bagay sa akin ang isa. Tig-isa tayo. Pero yung saya. Kanina, nagpe-pray ako. Hindi pa nagsisimula ang Sunday school. Naglalakad na dyan, nag-alcohol. Praise God. Pinagpala ang kanyang puso ng ating Panginoon. Palakpakan natin ating Panginoon. Pwede rin niyang gawin yan sa'yo. Amen. Pwedeng gawin sa'yo ng Panginoon na bigyan ka ng bagong kagalakan sa puso mo kung anong gagawin mo sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi nga ng Panginoon, hallelujah, ay merong mauuna na nahuhuli. Merong nahuhuli. Nahuhuli pa rin. Mga kapatid sa Panginoon,
Bakit? Ayaw nating unawain ang ginawa ng Diyos. Ang gusto niya bago ka na. Amen. Sabi ng Panginoon, Isaiah chapter 53 verse 8, sa pamamagitan ng kapigatian at kahatulan ay dinala siya, si Jesus. At tungkol sa kanyang lahi, sino sa kanila ang gumunita na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay. Pansinin nyo, sabi ko nga, bahagi ito ng pangaral ng nakaraan, walang umaalala sa saling lahi ni Jesus. Pero tayo sinasaulo natin ang lahi ng mga Israelita, the 12 tribes. Pero yung lahi ni Jesus, sino umaalala? Nakalagay doon sa Lucas, nakalagay sa Mateo. Pero pagkatapos namatay si Jesus, naalala pa ba natin ang buong pamilya niya? Ang inaalala nga ngayon ng mga tao, si Maria, ginawa pang ina ng Diyos. Ginawa pa ng malaking ribulto, pero ang buhay hindi nagbabago. Biyernes Santo pa rin, pag Biyernes Santo. Mga kapatid, ang tagapamagitan na natin ngayon sa Diyos ay walang iba kundi si Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya kailangan natin mga kapatid, ang bagong Espiritu binibigay ng Diyos sa atin. Kung dito yung banal na Espiritu, bigyan natin ng bagong tahanan. Bagong tahanan. Kasi templo ka ng Espiritu Santo. Oh. Ano ngayon ang sinasabi ngayon ng Espiritu sa'yo? Kumusta ang upuan niya sa puso mo? Amen. Di ba pagka bagong tahanan, dilinisan mo, didekorasyonan mo, bibilan mo ng bagong gamit, dahil bagong pintura, kapabangahan mo pa, bibili ka ng bagong set, malambot. Baka si Jesus ngayon, nakaupo pa rin sa upuang di kalawang. Dahil tayo nangalawang sa sanlibutan. At ang ginagawa ay kasalanan, mga tatagong kasalanan, ayaw aminin, at ayaw pa natin ipabago sa Diyos. Mga kapatid, sabi ng Panginoon sa Lucas 5:36, at sinalita rin naman niya sa kanila ang isang talinaga, walang taong pumilas sa bagong damit at itinagpi sa dating luma. Kaya hindi pwedeng pangtakip kasalanan ang mabuting gawa. Pastor, di ba dumadalo na ako? That is not enough. Gusto ng Diyos makita ang pagbabago mo. Sabi natin, pagbabago. Hindi dahil bago na ang iyong suot, okay na ako, Pastor, I am born again. Kung naririnig mo ang tinig ng Panginoon, sinusunod mo siya, you are born again. Narinig mo ang salita ng Diyos, excited ka sa Kanya, buhay mo ito, you are born again. Can we say that? Pero pag hindi mo pa rin ito inuunawa, ayaw mong makinig sa sinasabi niya, ayaw mo ang Panginoon ang mamahala sa iyo, lagi ka pa rin free will, may gusto akong gawin eh. Yung copy free will mo, hindi ba diyan ka na baon? Tapos na yan. Espiritu yan doon sa paraiso. Ngayon, dominion na. Ngayon, authority na. Ngayon, born again na. Anak ka na ng Diyos. Hindi ka na nilikha lang. Tapos na yung creation mo noon. Ikaw ay bagong silang ngayon. Amen. Pag free will ka pa rin ang free will, mananaig sa'yo ang laman mo. Hindi ba ito na ang pamantayan natin dahil ito ang pagkain ng ating kaluluwa? Kung pinapakain mo pa rin ang laman mo hanggang ngayon, laman pa rin ang lakad mo. Amen. Tama yun, kain ka 3 beses ang araw. Pero bakit di ka kumakain ng salita ng Diyos kahit 1 beses ang araw? Amen. Bago na. Sabi ng Panginoon, hallelujah, at luma naman. Ang iba'y parang sisirain ng bago, at sa luma naman ay hindi bagay ang tagping mula sa bago. Sadya. Hindi pwedeng ngayon ay bago ka, tinanggap mo si Jesus, pero ginagawa mo pa rin yung lumang pagkatao, sasabihin ng ibang tao, akala ko ba nagbago yan? Akala ko ba dumadalo na yung church? Akala ko ba may dala na yung Bible? Akala ko ba sabi niya ay praise God, Amen, Amen, Jesus, Jesus. Amen. Pero bakit yung pala nung nakikita ko? Wala naman ako nakitang bago. At walang taong nagsisilid ng alak na bago sa mga balat na luma,
Sa iba'y paraay, papuputukin ng alak na bago ang mga balat at mabububog, masisira ang mga balat. Kaya sabi ng Panginoon, ang asin na walang lasa ay itatapon sa labas. Ang sanga na di nagbubunga ay puputulin. Ang ilawang walang ningning, walang saysay. Pwede tayong nakikinig, pero hindi tayo sumusunod. Kung gusto natin kilalanin tayo ng Diyos, sabi ng Panginoon, ang magtagumpay, hindi ko aalisin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Ipapakilala ko siya sa harap ng anghel ng aking Ama at ng aking Ama. Palakpakan natin ang Panginoon. Magtagumpay. You have to battle. You have to fight the good fight of faith. Hindi sa... Nanto sa tindahan, pabili nga po, yung pong pinakamalaki ang size, yung pong may pabango, esperma po, ayan. Tapos isindi ka ng kandila. Dadasal-dasal mo. Hindi mo mapiplace si Jesus ng kandila. Mapiplace mo si Jesus ng puso mong nauupos na parang kandila. Haharap ka sa Kanya na nagpapakumbaba. Pero para pakitaan ng Diyos ng kandila, hindi natutuwa ang Diyos sa iyong ginagawa. Hindi mo ba alam na para siyang naging kandila sa krus ng Kalbaryo? Siya'y pinatay dahil sa iyo at sa akin. Kaya tayo nabubuhay ngayon, ikaw at ako ay dahil sa Kanya. Maging totoo na tayo sa ating Panginoon. Kundi dapat isilid ang alak na bago sa bagong balat. Amen? Ibig sabihin ng Espiritu Santo, ang bagong Espiritu dapat ang sisidlan bago ring pagkatao. At walang taong nakainom ng alak na laon ay iibig sa alak na bago, sapagkat sasabihin niya, mabuti ang laon. Diba? Ganun. Dati nung nagiinom ako, nagle-level up. Kapag ka nakatingin ako ng panibagong alak, wow, mas masarap ito. Kaya hindi na ako bibili ng dating brand. Bago na yung brand. Pero hindi ito alak ng sanlibutan. Ito ay espiritong isisilid ng Diyos, sapagkat tayo pinili na sa halaga, hindi na tayo sa ating sarili. Templo na tayo ng Espiritu Santo. Ang gusto niya, bagong pagkatao ang makita sa atin. Can we say amen? Sapagkat sapat, mga kapatid, ang ginawa ng Diyos sa krus. Kailangan natin yun ang sampalatayanan. Mabuhay tayo sa ginawa niya sa namatay sa krus ng Kalbaryo. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Hindi na tayo magpapatulik. Amen? Lamang ng ating laman. Pag Biyernes Santo may nagpapatulik. Mga kabinataan. Pero ang mga anak ng Diyos, ang gusto ng Diyos, tuliin ang laman ng iyong puso. Yung makalyo, yung ayaw makinig, matigas ang ating ulo, amen, ayaw pa rin nating sumunod, tama na, tuliin mo na, sapagkat bawat maririnig mo ang salita ng Diyos, pag ayaw mong magpatuloy, tutuliin ka ng Diyos bawat gawain, masasaktan na. Because crucifixion, pagtatapos natin, brings sanctification. Amen. Crucifixion brings sanctification. At tandaan natin ito. Sapagkat sa ating teksto, ang sabi doon, sa unang Korintos 5:7, for even Christ, our Passover is sanctified for us. Amen? Tayo po mga kapatid ay inihiwalay ng Panginoon sa libutan. Nilinis tayo sa kasalanan. Kung noon ang larawan ng Panginoong Hesus ay tupa o kambing, dugo ng isang malinis, walang dungis, isang taon pa lamang na tupa o kambing, mga kapatid, na lalaki. Ngayon, sa ating lahat at sa ating magiging saling lahi, susunod pa sa atin, si Kristo nang namatay sa krus, ang naghihiwalay sa atin sa lumang pagkatao. Sapat na siya sa atin, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kaya alam ko kanina, habang umaawit tayo kanina sa worship, alam ko may mga puso ditong kinukurot ng Panginoon. Umiiyak ka sa ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Yan yung amen? Ang sarap awitin ng ating papuri kanina, mga kapatid, sapagkat ang ginawa ni Jesus ay sapat sa ating lahat. Isaiah chapter 53 verse 11,
Siya ay makakakita ng pagdaramdam ng kaniyang kaluluwa at masisiyahan. Sa pamamagitan ng kaniyang kaalaman ay aariing ganap ng aking matuwid na lingkod ang marami at dadalhin niya ang kanilang mga kasamaan. Dinala na. Kaya hindi mo na kailangan dalahin. Pastor, wala ako eh. Baka next week na ako magpakita mga Lunes. Saan ka pupunta? Punta ako ng kinabuhayan. Doon sa Banahaw. Diba, nagpipinitensya. Umuwi ako nung nakaraan, sakay tayo ng bus, isang nakasakay doon, papunta doon. 10 taon pa na po ito ginagawa, Pastor. Kasi nangarap tayo sa bus. 10 taon na. Si Jesus, sapat na sa'yo. Hindi mo kailangan gawin yung taon-taon. Tumanggap siya doon, biyaya ng Diyos. Isang matandang babae, mga kapatid sa Panginoon. Sapagkat sabi ng Panginoon ay dinala na niya. Hindi mo na kailangan dalahin. Hindi mo na kailangan magpapako doon sa Bulacan o sa Pampanga. Hindi mo na kailangan umakyat pa ng maraming bundok. Para sabihin sa'yo, lilinisin ng Diyos ang aking kasalanan. Hindi mo nahihintayin ng purgatorio na para doon pa ikaw ay pag-iisipan mo para saan ka. Ngayon pa lang, pwede mo nang desisyonan ang iyong eternal destiny. Kung gusto mong pumunta ng eternal life, kay Jesus, magsisi ka ngayon, sumampalataya. Kung gusto mong parusahan ka magpakailanman, magdusa ka ngayon, huwag kang magbago, magpatuloy ka lang. Nabagsabi ng Panginoon, ang masama hayaang sumama. Ang banal hayaang magpakabanal. If you choose, ang bagay na yan, amen, sasabihin sa'yo ng Panginoon, gawin mo ang dapat mong gawin. Sa tuwing pasusubuin ka ng Panginoon, tuwing susubuhan ka ng iyong pastor, tuwing mangangaral, ang laging maririnig mo, pag sabi ni Jesus sa'yo, gawin mo ang dapat gawin. You have to divide. Kung nakasakanan sa buhay, gawin mo yung mabuti, yung matuwid. Huwag yung gawin mo dapat mong gawin. Parang si Judas. Nasaan na yung 30 pila? Yes, Jesus, yun nga yun. Doktin nyo na. Patay. Nagsambulat. Nagbigti. Mamamatay ka. Kahit punta ka ng church, pag hindi ka naging totoo sa Panginoon, mga kapatid, ikaw pa rin ang nagdadala ng iyong kasamaan. Payagan mo si Jesus, siya ang magdala ng iyong kasalanan. Lumakad ka ng bago sa Diyos. Sapagkat ang Panginoon ay nagdusa dahil sa iyo. Kaya hahatian ko siya ng bahagis na kasama ng dakila at yan ay hahatiin ng samsam na kasama ng malakas sapagkat kaniyang dinulot ang kaniyang kaluluwa sa kamatayan at ibinilang na kasama ng mga mananalansang. Gayon may dilala niya ang kasalanan ng marami at namagitan sa mga mananalansang. Sabi niya doon sa Matthew, amen, Eli, Eli, lama sabachthani. Matthew chapter 27 verse 46. Nasa makatuwid bagay, sabi ng Panginoon, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Siya ang namagitan para sa iyo. It is not Mary who died on the cross. It is not Peter who died on the cross. It is not Muhammad. It is not Allah. It is Jesus. Jesus who died on the cross. Amen, na nabuhay muli. Nasabi ng Panginoon, pag ako'y naitaas na sa lupa, ilalapit ko ang lahat ng tao sa aking sarili din. Amen. Kaya kung naniniwala ka kay Jesus, alam mong namatay sa krus, magbabago ka talaga at lalapit ka dahil ikaw ay kay Jesus at si Jesus ay sa'yo. Pag ngayon, hindi pa rin nakakita sa iyo yung Christ-like, kundi nakikita pa rin sa iyo is old self, old lamb, leavened bread. Ikaw pa rin yung lumang pagkatao. Nandiyan pa rin yung pagtataksil. Nandiyan pa rin ang pagpapakitang tao. Nandiyan pa rin ang kawalang pagsisisi at kawalang pagpapakumbaba. Kapatid sa Panginoon, pinabayaan ng anak ng Diyos. Huwag mong sabihin, hindi ka pababayaan ng Diyos. Nagkakamali ka ng iyong binasa. Nasabi ng Panginoon, ang nagpapalit ng kaluwalhatian ng Diyos mula sa likas, amen, sa hindi likas, sila'y pinabayaan ng Diyos. 3 beses yung binanggit, Roma 1:22 hanggang 24. 3 beses. Bakit niya inulit-ulit ng 3 beses? Pinapahayag at binibigyan ng diin. Huwag mo ipagkakamali.
Mahal na mahal ng Diyos ang sanlibutan, pero huwag mo ipagkakamali. Jesus is the only begotten Son. Amen. Mahal na mahal niya si Jesus. Kaya kung ayaw mong mamuhay para kay Jesus, ipinapahamak mo ang sarili mo. Amen. Minahal ka ng Diyos, sobrang pagdurusa, pero ayaw mong baguhin ka ng Panginoon. Sino tayo? Ano tayo? Hindi ba't napakasarap tumutulo ang luha natin, hindi dahil tayo nagdudusa, kundi dahil naaalala natin ang ginawang paghihirap ng Diyos para ayusin ang buhay natin? Amen. Hindi nagdudusa ka dahil sa kasalanan mo. Bakit ito ginawa? Habang may pagkakataon pa, magbago ka na. Amen. Habang may pagkakataon pa, sumamba ka. May pagkakataon pa, pagamit ka. May pagkakataon pa, sumunod ka. Sapagkat sapat ang Diyos para tulungan ka. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Makakalapit ka sa Kanya bago tayo magtapos. Narito ang tabing ng templo'y nahapak na nagkadalawa buhat sa itaas hanggang sa ibaba. At nayanig ang lupa at nangabak ang mga bato at nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nakatutulog ay nangagbangon sa iyo. Sa araw, ibabangon ka ng Diyos. Gaya ni Lazaro, napakasarap pagkatapos mamatay ni Lazaro, ang bumuhat ay anghel ng Diyos. Amen? To certify lahat ng sinabi ng Panginoon, tapat para sa iyo. Bubuhayin kita sa huling araw. Pag sarado ng iyong mata, hindi ka titingin nandoon at ikaw ay naiinggit. Bakit sila'y nagsasaya doon sa langit at ako'y nagdudusa dito? Ang ating kaunting pagdurusa dito sa lupa ay malaking tagumpay natin sa piling ng Panginoon. Yung kaunting pagtuturo sa atin dito ay dakilang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Huwag sumama ang iyong loob, kundi ikaw ay sumunod sa Diyos. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Malaya ka ng makakalapit. Kaya masaya tayong nananalangin. Alam niyo bakit? Dahil gumagawa ang Diyos, kumikilos ang Diyos. May ginagawa ang Panginoon. Hindi niya tayo pinababayaan. We are full this morning. Amen? Ang dami natin, puno tayo. Hallelujah. Bakit? Dahil sa Panginoon. Nakaraan, nakabili tayo ng murang babasahin. Kagabi, pinagmimitingan namin. Kunti-unti nag-i-improve ang gawain. Dahil sa Panginoon, hindi dahil sa atin. 3,000 yung bibilihin, isang pack. Nabili lang natin ng 400, nakabili kami ng 3, 4 pala. Amen, 12,000 kung tutusin, pero nabili lang namin ng 1,600. May magagamit tayo sa gawain ng Diyos. Nakakapag-ipon tayo ng gawain. May naliligtas, may dinadagdag ang Panginoon. May ginagawa ang Diyos. Kaya magpapatuloy tayo dahil sa Kanya. Hindi tayo, mahal na araw na naman, outing muna tayo. Mahal na araw na naman, hoy patay ang Diyos, huwag kang aalis. Lumabas ka. Magpatuto ka. Hamunin mo ang Diyos. Buhay ang Panginoon. Hindi ka niya iniiwan. Tungo natin ating mga ulo, pikit natin ang ating mga ulo. Habang mga ulo'y nakatumatay, nakapikit, salamat sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan para sa atin. Hindi siya nagbabago, hindi siya nagkukulang. Amen. Gustong sabihin sa atin ng ating Panginoon, sapat ang kanyang kamatayan para alisin ka sa landas ng kapahamakan. Ulitin ko, sapat ang kanyang kamatayan sa krus upang alisin ka sa landas ng kaparusahan. Amen? Hindi niya gusto na maging araw lamang ang ipagdiwang mo. Ayaw niya, Diyos-Diyosan niya. Ang ipagdiwang mo, yung namatay sa krus ng araw ng Biyernes. Amen? Yung araw na nais ng Panginoon, alisin ang mga Israelita sa makasalanang lugar kagaya ng Ehipto. Sa atin ay sa ating lumang pagkatao, lumang pag-ugali, lumang gawain, makasalanang estilo. Amen? Gawain ng mga sikreto na ayaw natin ipagtapa, pero hayag sa Diyos. Ang ating mga suspicious action, mga kapatid, na ayaw natin ipabunyag, pero hayag naman sa mata ng maghuhukom sa atin. Ngayon ay sapat ang panahon. Ayaw niya na mapahamak tayo. Ang gusto niya, magpakumbaba tayo.
dakilang pag-ibig, dakilang biyaya, at nakilipisan ng Espiritu hanggang sa ngayon. Huwag mong hintayin isang araw, hindi na siya mangungusap. Amen? Huwag mong hintayin na isang araw, nandun ka, nagdudusa sa lugar ng kaparusahan dahil sa kawalan mo ng pagtangkilik at pagsunod o pananampalataya sa Panginoon. Ngayon pa lang, habang ang ulo'y nakatumamatay, nakapikit. Gusto ng Diyos makita ang tunay na pananampalataya, na may pagpapakumbaba, na merong pagsisisi, na merong pagtitiwala, na may magagawa ang Panginoon. Isasama niya tayo sa kanyang kaharian at nililibak natin ang kasalanan, hindi ang tao, hindi ang ating sarili, kundi si Satanas. Dahil wala siyang karapatan sa atin. Gusto natin ang Diyos ang may karapatan sa atin. Ngayong oras na ito, habang ulo'y nakatumatay, nakabigit, pwede bang imbitahan ka? Ngayon ka lang nakarating. Pwede bang si Jesus ang manahan na sa puso mo? Pwede bang si Jesus na ang tumira sa puso mo? Pwede si Jesus na ang pakinggan mo sa loob ng iyong puso? Na ang iyong isip, amen, ay may direksyon patungo sa kanyang kalooban at gawin ang kanyang nais. Bago ka lamang. O ang puso mo ay, alam mo, may mali, may bagay na dapat isuko sa Diyos. May dapat pagsisiyan. Ito'y oras para ipagkatiwala sa Diyos. Hindi tayo maging relihiyoso na kagaya pa rin ng dati, kundi magbago ng puso at isip. Bibigyan ka ng Panginoon ng bagong puso at isipan. Kung ipagtitiwala mong lahat sa Panginoon, aaminin mong iyong kasalanan, tatanggapin mo si Jesus. Mula ngayon gagawa ang Panginoon patungo sa pagbabago ng iyong buhay, sapagkat siyang nagdala ng iyong kasalanan sa krus. Kailangan mo ng sa Kanya ka lang tumingin at sa Kanya ka makinig, ang Kanyang salita yung tanggapin at yung isabuhay. Magsisimula yung ngayon. Amen. Ngayon ang iyong reference point na ngayong araw na ito, pagsisisiyan mo ang iyong pagkakamali. Ngayong oras na ito, pwede bang imbitahan yung ating mga kapatirang babae sa kapwa babae? Ipanalangin natin ngayong oras na ito. Sa kapwa lalaki, amen, yung mga disciple natin, samahan natin dito sa harap. Panalangin natin, turuan natin silang lumuhod, kausapin ng Panginoon, hallelujah, at magtiwala sa ating Panginoon Kristo. Ngayong oras na ito, amen, kung meron pa, bukod sa bago, ang puso mo ay hindi tama, may dapat kang pagsisiyan. Amen, may pagkakataon pa. Amen, kagaya nung pinakita ng Panginoon. Sino makapagsasabi, isa pala ay magre-report na sa Panginoon? Nung oras na yun, pinuntahan namin, nakaraan. At ngayon, amen, nadalawin natin ang kanyang pamilya, siya ay nakaratay, amen, sa kabaong. Napakabilis ng buhay. Kung may mali sa iyong puso ngayong oras na ito, huwag mong panatilihin, huwag mong patirahin. Magsisiyan mo yan. May oras pa. Meron pa po ba? Papanalangin kita sa oras na ito. Amen. Hallelujah. Meron dito sa harapan, iimbitahan ka, pwede bang mayaya? Amen. Dito sa harapan, habang bukas pa. Isa pa nating manggagawa. Amen. Ipanalangin natin. Si Brother Isko, muling makikipag-isa sa Panginoon. Brother James, panalangin mo ang panibagong pagtatalaga sa Kanya. Amen. Sige, nasa likod, meron pang mga nais tumawag sa Panginoon. Nangungusap ang Panginoon ngayon. May ginagawa siya. May ginagawa. Kinakausap ang bawat isa. Praise God. Sige, dito, panalangin natin. Panalangin natin. Sige, samahan mo na kapatid. Samahan mo na. Panalangin mo na siya. Kapataan naman. Thank you. Thank you sa bawat isa. Hallelujah. Habang kinakausap natin ang Panginoon. Hallelujah. May magagawa ang Panginoon sa ating buhay. Tapat siya sa ating nangungusap. Siyang nagpabanal sa atin. Hindi yung araw, hindi yung Huwebes, kundi yun yung araw, amen, ng kasaysayan. Pero ikaw, ang Diyos, at ikaw ang dinidil ng Diyos, ang puso mo. Hindi yung Biyernes, kundi ikaw, ang ating kasalanan, ang kalalagay ng puso natin, ng isip natin, ikaw. Ang pagbangon niya ay para sa atin. Kaya alisin mo ang lumang pagkatao, sapagkat yan ay masisira ang
pangako ni Jesus, ang sa atin nagligtas, sa atin din ay nagpapabanal. Thank you, God. Lord, samahan mo bawat isa to walk with you, God. And I rebuke any spirit, O Lord God, of disbelief. Yoke of bondage, I rebuke and I cast out in the name of Jesus. Thank you, God. Banal na Espiritu, Holy Spirit, dwell with us. Fill us with your presence this morning, this day, so we may exalt thy name, O Jesus, on high. Thank you, thank you. We glorify your name, we glorify your name, in Jesus' name. Salamat sa iyo, O Diyos. Amen. Habang inihanda ng ating mga kapatid ang awiting walang iba, wala nang iba. Amen. Bukas ang altar, habang kinakausap natin ang Panginoon ngayong oras na ito, makipag-usap tayo sa Panginoon. Amen. Yes. Yes. Oh.
Naalala ko isang araw, natagpuan ko ang aking sarili, naglalakad ako. Sa dati kong bahay, 4 na taon kalahati, wala ko sa piling ng aking may bahay, ng aking mga anak. Naglalakad ako, amen, sapagkat napuno na ako ng kakulangan sa puso. Hinahanap ko yung tunay na ligaya. Gabi-gabi ako ay iinom, susugal, wala ako sa piling ng aking mga anak. Nasa piling ako ng iba, ibang hinahanap ko sa mundo. Hinahanap ko yung tunay na kaligayahan. Mula sa dati kong bahay, doon sa Bikutan, lakad ako, papunta doon sa tahan ng aking asawa, sa dating kinalalagyan ng church. Pagdating doon, patay ang ilaw ng poste, patay ang ilaw sa bahay, sarado yung gate. Walang tao, wala akong makausap. Uhaw na uhaw ako sa pag-ibig. Sabi ko, Lord, nasa na yung pamilya ko? Hindi ko sila matagpuan. Wala akong magawa kundi umiyak ng oras na yun. Iyak ako nang iyak, sabi ko nung nangyari sa buhay ko, Lord, bakit ako nagkaganito? Tapos umulan, sakto umulan. Basa ako ng ulan, nasa tabi ang kalsada, parang pelikula, umiyak ko doon. Sakit, sabi ko, Lord, paano ako makakalis sa aking kinasasabihan? Tulungan mo. Sa araw, natagpuan ko ang sarili, sinusundo na ako ng aking tatay. Kasi sabi ko, tulungan niyo ako ngayong gabi. Kung hindi ngayong gabi, hindi nila ako nakikita. Kasi tangkala ako magpakamatay ng time na yun. Sinagip nila ako. Pagkatapos noon, nagbago ang lahat. Kasi tinanggap ako ng aking asawa. Hindi niya inalala lahat ng mali. Hindi inalala niya ang kamatayan ni Jesus para sa amin. Sinama niya ako sa church. Sabi ko, Panginoon, ikaw na ang gumawa sa amin. At nung natagpuan, yung dugo ni Jesus naglinis sa akin. Ngayon, ang kaligayahan ko ay yung namatay para sa akin. Kaya nakikita ko ngayon kayo. Na dati ang nakikita ko ay iba't ibang tao, hindi ko kilala. Araw-araw meron akong kaharap na iba't ibang mukha dito sa Metro Manila. Pero ngayon, lagi ko yung nakikita, mas masaya ako. Bakit? Kayo mismo nakakaranas sa kabutihan ng Panginoon. Yung nangyayari sa iyo, may tuldok dahil may namatay sa krus. Yung kahirapan mo, may sagot dahil may namatay sa krus. Yung gapos mo, may kalayaan yan dahil may dugong tumigis. Yung kahinaan mo, mapapalakas ng namatay para sa atin. Amen? Kung nagkukulang tayo, humingi tayo ng tulong. Mananalangin tayo. Mananalangin tayo. Kung merong depressed ngayong oras na ito, kung merong nahihirapang lubos ang kalooban, amen, ikaw inuusig, nahihirapan kang matulog, dahil ikaw ay inuusig ng mga pagkakamali. Kapatid, hindi yan sapat para ikaw ay makatawid dyan sa sarili mong magagawa. Ang solusyon dyan si Jesus. Ngayong oras na ito, pwede kang palayain ng Diyos. At pagkatapos, lumakad ka kasama ng ating Panginoon. Huwag ka nang bumalik sa dati. Sabihin mo, ako'y lalakad na kasama ka. Meron po ba ngayong oras na ito? Nahihirapan ka, nabibigatan ng iyong kalooban. Hallelujah. Gusto mo, alisin ka dyan, bigyan ka ng ibayo pang kagalakan ng ating Panginoon. Naalala mo ang mga hapis, pagod at hirap, at gusto mo ikaw ay tulungan ng ating Panginoon. Ngayong oras na ito, meron po ba? Ipapanalangin kita. Amen. Hallelujah. Dito ka, sana. Kapatid, salamat sa iyong katapatan. Lagi kang available para sa kanya. Sino pa po? Nakita ng Panginoon. Kapatid, dito ka, sana. Amen. Salamat. Amen. Amen. Thank you sa inyong paglapit at katapatan. Amen. Hallelujah. Kapatid, alam mo, ang Panginoon nakikita niya ang nararamdaman niya. Alam niya ang nangyari sa iyo. Bago ka pa dumating, karamay mo ang Diyos. Ngayon, hindi siya makakilos nung ayaw mong pagtiwala lahat sa Kanya. Pero hinihintay ka niya. Gusto niya sabihin sa iyo, handa siyang tumulong na yun. Sa iyong paglapit, sa iyong pagpapakumbaba, ang Diyos ay handang magbigay sa iyo ng mga biyaya, magpapalakas sa iyo, magsasangkap sa iyo. Huwag mong hatulan ang iyong sarili. Hatulan mo yung pagkakamali, isugo mo na sa Diyos. Pwede ba yun? Hinihintay ka niya, gusto ng Panginoon pagtiwala mo ang lahat sa Kanya.
Amen. Tayo po ay manalangin para sa kanila. Dakilang Diyos, ngayong oras na ito, akin po Panginoon, hallelujah, inilalapit ang aking mga kapatid na ito, Panginoon, hallelujah. Iyo po, Panginoon, God, akutin ang kanilang mga puso, Panginoon, nabibigat ang lubha, at kami sama-sama mula sa iyong banal na tubo, Panginoon, aming pinapalayas anumang depresyon, Panginoon, ngayong oras na ito. Anuman, Panginoon, hirap o Diyos ng damdamin, anumang bangungot, Panginoon, anumang paghatol, maging masakit na pananalita, Panginoon, na sa kanilang tumutugis, umuusig sa kanilang kalooban, bumabagabag, Panginoon, ikaw na espiritu ng kamatayan, espiritu ng depression, anxiety, stress, kawalan ng pagpapatawad, at maging hatol, ikaw ay aming pinapalayas ngayong oras na ito. Panginoon, magdala ka ng habag, magdala ka ng galak ngayong oras na ito, Panginoon, at ikaw ang parangalan sa aming kalagitnaan. Amin ang inaangkin, Panginoon, ang pagbibigay mo ng panibagong sigla sa kanilang kalooban, O Diyos. Bigyan mo ng bagong ngiti, Panginoon. Isang ngiti na hindi may kukumpara sa sanlibutan. Na sa iyo lamang lagi, Panginoon God, hahanapin ang aking mga kapatid na ito, Panginoon. Ikaw nangako, hindi sila mauuhaw sa pagtanggap sa iyo, Panginoon. Ikaw ang bubusog sa kanila ng mabubuting bagay. Ibuhos mo po ngayong oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kung meron pang natitirang sama ng loob, naalala mo yung pangalan ng tao na nakasakit, patawarin mo sila. Naintindihan mo? May ginawa ang Diyos, siya nagtatanggol sa atin. Huwag kang gagawa ng masamang anumang bagay, kahit salitang sumpa para ibalik sa nakasakit sa iyo. Kailangan, ibigay mo sa Panginoon lahat, at ikaw magpakumbaga patungo sa Diyos. Pinalaya ka ng Panginoon. Amen, nakita ng Diyos. Amen, meron po bang may physical pangkaramdaman? Amen, ipapanalangin natin ngayong oras na ito. Thank you sa inyong lahat. Thank you. Physical na karamdaman. Meron pa? Amen, ngayong oras na ito. Ano pang sumasakit sa iyo? Hallelujah, mananalangin tayo ngayong oras na ito. Meron po ba? Meron pa? Amen? Meron? Sige, lapit tayo dito para ano yung nangyari? Parang may tubo. Sige ba? Ilapit natin para yung mabilis ang pagkiling. O tayo manalangin mga kapatid, dakilang Diyos para sa iyo mga sanggol. Pangako mo ito, Panginoon, hindi nila alam ang kasalanan, Panginoon, anuman ang karumihang ito, gawa ng kaaway, Panginoon, aming pinapalayas, O Diyos, ang sakit na ito, espiritu ng ubo, sa pangalan ni Jesus. Tulungan pong batang ito lumaki para sa iyo, at ang mga infeksyon namin ang sinasawata. Kagalingan, amin ang inimbitahan sa pangalan ni Jesus. Ikaw ay pumasok sa Kanya sa pangalan ni Jesus. Amen. Ganon din si Divine, ang maagang paggaling, Panginoon. Patuloy mong ilagay, O Diyos, yan sa batang ito, Panginoon, sapagkat siya'y para sa iyo, dalan mo ng maagang paggaling ang kanyang sugat sa paa dahil sa banli, Panginoon. Samahan mo siya, O Diyos, at patuloy pang maalagaan dahil sa iyo, lumaki ng matino sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay manalangin ulit kay Brother Nonoy. Amen. Ang Panginoon ay hindi pa rin tapos para sa iyo. Patuloy kang humingi ng matinong espiritu at isipan sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, ipagkaloob mo sa Kanya, Panginoon, ang mabuting paghatol. God, umalis na sa lumang pagkatao, kundi magkaroon ng bago. Espiritu Santo, iparanas mo sa Kanya, Panginoon, upang magkaroon ng tapang sa mabuting pagpapasya, pagsawata sa kasalanan, pamamahala sa Kanyang mga anak, Panginoon. Magkaroon, O Diyos, ng kayusan sa Kanyang mga desisyon, Panginoon. At patuloy lumayas ang espiritu ng awa sa Kanyang sarili. Ang kalakasan namin ang inangkin para sa Kanya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Tayo po magtatapos. Dakilang Diyos, salamat po sa ginawa mo ngayong oras na ito. Thank you, God, for forgiving our sins and cleansing us this day, Panginoon God. Hallelujah. Patuloy mong ibuhos, Panginoon, ang matuwid
malinis na espiritu, Panginoon, at isipan, maging puso, Panginoon, panghakbangan ng iyong kalooban, Panginoon. Gabayan sila sa kanilang mga paglakad at biyahe, Panginoon, ang hindi mga tisod, Panginoon. Ilayo patuloy sa mga tukso ng kasamaan. Ingatan sa namang anyo ng kasamaan. Ibalik ng excited mamaya. Pagpalain mo sila, amin ang inangkin ng pagpapalang ito. Binigyan mo sila, Diyos, ng tiyak na lakad, Panginoon. Ikaw ang purihin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ulit ang Panginoon. Thank you all. Sa mga bagong dating, pabigay lang po ng inyong mga pangalan sa mga kamanggagawa para kayo ay sasama natin maipanalangin. Mamaya po may panibagong gawain. Sumama po kayo, wag po kayong mawawala.